Okay. Good morning ulit. And tanghali na nga pala. And kakatapos ko lang din na maggawa ng Graham at magpasahod na rin kila nanay at tita. Naggawa na sila. So nga lang nagka-problema, walang Graham ngayon sa akin. Kasi halos lahat ng Graham na dapat ititinda ko nasa kanila, nasa mga reseller. Titinda ko naman ngayon mani, hindi ako papayag na wala akong ititinda, boy. Pero mani na, i-resell ko lang din, i-resell. Pero yun, punta tayo dito sa may nag-comment kasi yung ni mama, yung katrabaho niya na yan, medyo nakaka-proud na gano'n. Dating tamad no? Tapos basta gano'n, nakaka-proud na dating walang kwentang bata na pabigat gano'n basta. Pero may sinabi siya dun na yun, mag-inspired pangalawa ko ng maraming kabataan. Tapos na-curious lang ako doon sa may sinabi niya na ito. Na-curious lang ako doon sa may sinabi niya ito na tawag dito, umaasa sa sahod ng iba. Ayun, i-topic natin to, gawi. Hindi ko alam kung ano yung specific na gusto niyang i-point kung umaasa sa sahod ng iba. Pabigat ba? Yung tipong pabigat ka ba sa magulang mo na yung alam mo, hindi ko maintindihan, or pabigat ka sa pamilya niyo na yung sahod lang ng magulang mo or sahod ng kung sino man. Basta ewan ko kung yun yung pinopoint, or baka yung sahod ng iba naman na sinasabi na baka nagnanakaw, ganyan, yung mga taong nagnanakaw. Kumbaga sahod niya yung inaasahan ko, parang gano'n, tapos nanakawin ko, parang ganyan. Di ko alam. Pero doon tayo sa part na pagnanakaw. Yan, ano lang, kahapon lang yung isang reseller ko, si Anten, si Justin Mendez, na yung room nila nanakawan. Yung room nila sa school BNHS, tawag dito, lumabas daw sila nag-volleyball. Tapos nag-volleyball, tapos lumabas sila sa room, lahat sila. Tapos pagbalik nila sa room, halos kalahati yata ng mga estudyante bukas na yung bag, yun. Tapos nanakaw yung perang pinagbentahan niya. 130 na Grahams yun, 100 na inabenta niya. Tapos yung pera na nanakaw, halagang mga 600 plus or 500 plus, ganyan. Then ang nangyari, tawag dito, yun, nanakaw. Tapos hindi lang siya yung nanakawan, marami sila. Tapos pagbalik niya pa, nakabukas na rin yung Graham. Baka kumuha rin, baka nasarapan din yun. Pero okay lang yun. Pero para sa akin okay lang, kasi ganito yan pag naintindihan mo kasi kung paano ba tumakbo yung pera dito sa mundo, kahit na manakawan ka pa or mawalan ka pa ng halos lahat ng pera na nasa iyo, hindi ka madadown, kasi nga alam mo kung paano bumalik yung pera. Na-attract yung pera sa mga taong marunong maghawak ng pera. Pero pag di ka marunong maghawak ng pera, yung pera kusang lalayo sa iyo. Lumalapit yan, yung pera, sa mga taong marunong umano ng pera. Basta may malalim na yun. So yun, yung ginagawa ko nga, madali lang. Kumbaga yung pera naman, okay lang. Yung pera na dapat ang sabi nila sa akin, babayaran ko raw. Kahit na pero para sa akin kasi, mas gusto ko yung kumbaga, hindi ko napabayaran kaya dun sa reseller ko. Siguro sabihin natin kasalanan niya kasi naiwan niya, pero kumbaga parang responsibility din yun. Pero para sa akin lang, bilang isang bata lang naman na wala pa namang malaking kumpanya, saka wala namang pinagkakagastusan na malaki. Kumbaga, pera lang din naman ng Graham, tapos may ipon naman ako. Marami na akong ipon na galing doon sa may business na hinanda ko talaga para sa mga ganitong pagkakataon na kung may mawala, ganyan, mababalik agad, di ba? Then, ayun nga, hindi ko na pinabayaran kasi nga, para sa akin, stress lang yun sa kanya. Kumbaga parang ayoko na magtatrabaho yung reseller ko na araw-araw iisipin niya pa yung itong tinatrabaho ko na to ay para lang pambayad ng utang, para lang pang balik dun sa nawala. Ayoko na ganon. Alam ginawa ko, hindi ko na pinabayaran yung nawala. Then may natira pa siyang 30 na Graham, di ba? 100 lang inanakaw, siguro mga ganyan. Sabihin natin yung 30 na Graham, binenta niya pa rin. Tapos may natira pa rin siya na Graham, di niya naubos yun. Kumbaga, siguro mga 10 to 20 plus lang naubos niya. Mga lang yun, mga 100 pesos lang. Tapos ginawa ko, hindi ko pa rin kinuha lahat yun. Hinati ko na lang. Kumbaga, dapat dun sa may 30 plus, sa 100 plus na yun,
Kasi 20 pesos lang yung mga, siguro mga ano lang sa kanya doon, mga 20 pesos. Pero ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung 60 pesos dun sa may 100 plus na yun, 103 yata yun. Kinuha ko na lang yung 60 pesos, tapos sa kanya na yung natira. Kumbaga parang ayoko kasing naisipin niya pa yung pera na nawala. Kumbaga parang ayoko na isipin niya na wala siyang kinita ngayon. Gusto ko masaya pa rin siya na ganun. Mas importante sa akin yung tao, yung sayang na ibibigay ko na ganun kaysa yung sa pera. Kasi sinabi ko naman din sa kanila, yung pera ako, babalik din niya sa atin. Kahit man nawala ng malaking ganun, kahit pa mawala ng malaki, babalik lang yan pagka marunong ka. Tiyaga lang sa wala kang tinatapakang tao, madali lang bumalik. Napakadali na ng pera. Pero yun nga, nakakalungkot dun sa mga taong hindi nila alam na sila talaga yung tunay na talo pagka nagnanakaw sila. Yun lang, at sana maintindihan nila na ang pera dapat hindi ninanakaw. Kasi ang pera, ano lang yan tools lang yan para sa mga bagay na gagawin natin dito sa mundo. Mahalaga ang pera, pero yung nanakawin mo para lang sa mga walang pangit yun. Dadalhin mo yun habang buhay ikakasira mo yun. Liliit ang mundo mo pag ganun ka. Pero pag marunong ka umawak ng pera, marunong ka magpahalaga, lalawak yung mundo mo, lalaki yung mundo mo. Marami pang matutuwa sa yung tao. Then ayun lang, doon naman sa mga tao naman na hindi alam or umaasa lang sa magulang nila, parang sa sahod ng ibang mga pabigat. Humanap kayo ng paraan para kumita ng pera. Marami ng paraan, pero ang una nyong alamin kung paano ba talaga magkapera, kung paano ba paramihin ng pera, paano ba maghawak ng pera, ganyan. Paano ba alam nyo, napakadali ng yumaman, as in lahat ng kailangan natin nasa social media na. Ako, isang bata lang naman ako, na 17 years old na nagsimula lang nitong wala pa siguro akong isang taon nag-business na ganito. Pero ang ginawa ko kasi bago ako mag-business, nag-aral muna ako sa internet. Kumbaga, bobo ako sa school, totoo yun. At puro ako 70 grade po, ganyan. Masaya na ako sa 80 pagka naka-80 ako. Pero hindi ko na kasi hinahangad na magka-90 Saka para sa akin kasi hindi ko na pangarap na magtrabaho pa sa malalaking kumpanya na iba. Kasi hindi ka talaga yayaman sa pagtatrabaho lang. Yayaman yung boss mo pero ikaw mananatili ka lang buhay. Pero sabi ko nga sa inyo, wala namang masama doon kung ganun yung mindset mo. Pero ako kasi, iba ako mag-isip. Baga hindi ako nakukontento doon lang sa part na ako lang bubuhayin ko. Gusto ko, ganito, yung nakakatulong ko sa marami. Hindi, baga, pamilya ko na titreat ko na sila, tapos may extra money kami kung may magkasakit, di ba? Meron kaming pera pang pagamot, hindi kami namumblema pagdating sa pera. Tapos yung blessing na yun, i-share ko pa sa iba. Kumbaga, hindi lang isang pamilya yung binubuhay ko at hindi lang isang tao yung umaasa sa akin, marami. Sa ngayon nga lang sa edad kong 17, meron akong 2 trabahador nga, di ba? Tapos sa mga 20 reseller or 10, depende ganyan. Tapos nalalakas pa nila kumuha. And ngayon ang problema ko naman ngayon, kung paano ko siya talaga ipapa-online, kasi alam ko namang hindi long term tong paggaganti, pag-resell lang sa eskwelahan kasi yung mga to gagraduate din naman yan, mawala rin yan. Kumbaga, tas may bakasyon pa, di ba? Tapos hindi rin ako yayaman dyan lang sa isang eskwelahan. Kailangan ko marami sanang eskwelahan, kaso nga lang paano ko maabot yun kung kung ang lalayo naman na iba. Kaya ang bala ko magpa-online, kaya sana pagka nagpa-online ako, supportahan niyo pa rin ako. Yan yung gagawin ko yung best ko para maipamura ko yung product ko, tapos mag-affordable siya, tapos worth it. Promise sa inyo, worth it yung Graham na gagawin ko. Pero process yan, basta. So yun lang, at sana dun sa mga tao na nagnanakaw sa yung sinasabing umaasa na ganyan, wag pilitin yung kumita ng pera sa maayos na paraan. Hindi lang naman sa pagtatrabaho na kumbaga basta alamin nyo, nasa na talaga lahat. Social media na, marami na kayong matututunan. Simpleng search lang na paano ba yumaman. Search mo lang na gano'n. Panoorin mo lang yan at pagpukusan mo lang saglit. Tagalog naman yan, napakadaling intindihin. Tapos alamin mo kung bakit ba gusto mong yumaman, di ba? Lahat naman tayo kasi gustong yumaman Sino ba namang ayaw? Sinasabi lang nila na ganito kasi yan. Pagka nalaman kasi nila na mahirap pala mag-business, mahirap pala ganito ganyan, mahirap ng ganito, sasabihin na nila na hindi, okay na ako sa simpleng buhay. Okay naman na ako kasi kumakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Pero ang totoo, yung mga yun ay sinasabi lang nila kasi nga nakikita nila na mahirap gawin yung bagay na yun. At
natatakot sila na gawin yun. Kumbaga, pinapangunahan nila yung sarili nila na hindi na agad nila kaya yun. Kaya, nakukontento na yung nila dun sa part na yun na, hindi, dito na lang ako, buhay naman na ako eh. Pero hindi nila naiisip yung mga long term na pwedeng mangyari. Tulad ng COVID, tulad ng mga sakuna ba, calamity yan. Yung mga talagang ubusan ng pera, sunugan ng pera, tapos mawalan ka pa ng trabaho, di ba? Saan ka naaasa ngayon, di ba? Hindi hingi-hingi ka. Pero kung alam mo, kung meron ka nito, na ito yung pinakamahalaga, hindi naman yung pera. Kahit pa, ganito kasi yan eh. Kung ikaw, hindi ka marunong maghawak ng pera, hindi ka marunong mag-handle ng pera, bigyan man kita ng 1 milyon or 1 bilyon ngayon, yung 1 bilyon na yun or 1 milyon na yun, mauubos pa rin sa kamay mo. At mawawala lang yun. Pero kung yung taong marunong maghawak ng pera at marunong magpahalaga ng maliit na bagay, bigyan mo siya ng hindi mo na siya kailangan bigyan, kaya niyang abutin yung bilyon at milyon na yun. Yun ang katotohanan. Kaya ito, dito nagsisimula lahat. At yun lang, sana suportahan niyo pa rin ako sa business ko na to. At sana marami pa rin ako matulungan na iba para yun, gumanda ang buhay. Sana marami ring ma-inspire na bataan tulad ko na alamin ang tunay na buhay sa alamin yung kabilang mundo ng mundong ito, yung dun sa masarap na buhay ito. Pero totoo, risk talaga. Totoo talagang mahirap talaga. Pero kailangan nyo maintindihan na kailangan nyo lang mag-sacrifice ng ilang taon sa mga gantong business. Sacrifice ka lang dito ng ilang taon, pero mahabang buhay na. Papakita ko sa inyo kung ano yung wallpaper ko ngayon. Yan, yung mga ganyang wallpaper, yung mga inaano ko kasi nakaka-inspire yan. Tas basta mga motivation para mabuild ko lalo yung sarili ko. Yan, yun lang. Maraming salamat ulit. Ipopost ko na rin to. Wala nang edit to. Ganto na lang to. Tapos sana supportahan nyo pa rin ako sa mga iba pang social media platform ko na magpo-post ako ng mga gantong kung ano-anong, ewan ko kung sino bang nakikinig dito, pero kung sino ka man yan, masaya ako sa'yo kasi malay mo baka isa ka rin sumunod sa akin, di ba? Saka update ko lang kayo dun sa may pera na sinasabi ko sa inyo. Kinumpit ko siya kanina. And yung sabihin nating worth kasama yung mga hindi pa gawa, yung mga nagawa na, at yung mga magagawa pa na Graham na ngayon biniling ngayong araw. Tapos yung pera ko rin, umabot na siya ng 20k. Dati lang siya 400. Real quick, 20k na. Pero para sa akin mabagal pa yun. 2 buwan pa lang eh. Kumbaga, madali na lang yan pagka basta ganun, proseso lang, gawin nyo lang, mag-take lang kayo ng risk. Huwag kayong manatili sa comfort zone nyo kasi yung comfort zone, yun yung pinakadelikadong zone sa mundong ito. Totoo yan. Sinasabi nyo lang comfort zone nyo yan, pero yan yung pinakadelikadong zone sa mundong ito. Yan lang at mabuhay ko yun ng masaya at walang tinatapakang tao. Yan lang, masarap ang buhay, masarap. Kaya enjoy nyo, alamin nyo yung purpose nyo dito sa mundo. Yan ang maraming salamat.